Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, finally, marireview na rin natin ang bagong labas na mid-range smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A54. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakapunta sa Samsung Awesome Fest na ginanap nung June 2023 dito sa Philippines, sa MOA. Ayan, nakapunta rin So, yun, nakakatuwa na in-invite tayo ni Samsung para ma-experience yung Awesome Fest. And syempre, ang fini-feature nilang smartphone doon is the Samsung Galaxy A54 and the Samsung Galaxy A34. Kasi ito yung mga bagong labas na mid-range smartphone ngayon ni Samsung. And yun, nakakatuwa yung Awesome Fest and shoutout sa mga nanalo doon, mga gandang prizes during that event. So, yon, nung pumunta tayo ng Samsung Fest, napanood natin ng live ang MRLD, yung kumanta ng Ligaya. So, napakaganda ng experience ko dun sa Samsung Awesome Fest. And ayun, so focus tayo ngayon dito sa Samsung Galaxy A54. So, medyo matagal na ito lumabas sa Philippines, ilang months na. Kasi na-release to nung March 2023 dito sa Philippines. And pagpasensya nyo na, ngayon lang natin ito na-review. Pero syempre, maganda pa rin na feature natin siya dito sa ating YouTube channel. And ang tanong, magkano nga ba itong si Samsung Galaxy A54? So, ang official price niya dito sa Philippines is 24,990 pesos or almost 25,000 pesos na merong 8GB of RAM and 256GB ang internal storage. At ito yung pinaka na-excite ako sa Samsung Galaxy A54 is yung kanyang complete redesign. Kasi tingnan nyo naman, kamukha niya na po, to be honest, ang Samsung Galaxy S series. And wala na yung medyo fun design ng A51, A52, and A53. Yung meron ding pare-pareho silang camera module. So dito sa A54, complete redesign siya. And maganda rin yung kanyang back cover na. Kasi ang nakakatuwa na dito sa A54, glass na po ang kanyang back. So, kamuhang-kamuha niya na yung flagship smartphone ni Samsung, the S-Series, kasi yung predecessor niya is plastic po ang back cover. So, yon, kung interesado rin kayo dito sa Samsung Galaxy A54, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link neto sa description kung gusto nyo mag-purchase dahil available din naman siya sa mga iba't ibang mga gandang colorways. So, next naman mga ka-J-Vlog, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Samsung Galaxy A54 at kung bakit isa rin tong contender, of course, sa mid-range segment ngayong 2023. Number one, of course, sa kanyang display. Syempre, hindi magpapatalo si Samsung when it comes sa display ng kanilang mga smartphone. So, merong gorgeous Super AMOLED display ang Samsung Galaxy A54. And maganda rin dito, support niya na ang 120Hz screen refresh rate for smoother animation. Mapapansin niyo dito sa A54, medyo makapal yung bezel niya. Diba? Meron siyang thick bezel, pero full screen siya. And maliit naman yung kanyang notch display. So, ayun, hopefully sa A55, mabawasan yung bezel ng Samsung Galaxy A50 series nila. Pero overall experience, syempre, pag nanonood, maganda dahil high quality yung kanyang display. Number 2, sa operating system. So, si Samsung Galaxy A54 ay support na po ng Android 13 out of the box with One UI version 5.1. So, yun naman na maganda dito, di ba? Na-release to ng early March. Very rare pa rin ang Android 13 nun. And alam nyo naman si Samsung, kilala yan pagdating sa system support ng kanilang mga smartphone. So, yun, asahan nyo na masusupport to ng Android 14 at for sure Android 15. So, medyo matagal masusupport ng Android and Samsung software updates itong Samsung Galaxy A54. Yan talaga yung binibili nyo sa Samsung mga ka-J-Vlog, yung software updates nila. Number 3 sa chipset. So, meron siyang Samsung Exynos 1380. Na-game test ko na si Samsung Galaxy A54 mga ka-J-Vlog. And yun, okay naman. Powerful 5G chipset naman siya dahil tingnan nyo yung GPU niya is Mali G68. Kaya yun, kayang-kaya nito mag-handle ng mga modern games today sa high settings. Even Genshin Impact, Mobile Legends, LOL, and and Call of Duty Mobile. Number 4 sa kanyang storage. So, nagustuhan ko rin yung storage nito. Malaki na, 256GB sa internal storage. So, hopefully, ang ma-revamp naman kumbaga sa A55 is yung RAM. 8GB na RAM, I think, napakatagal na yan or hindi na yan bagay sa ganyang presyo na 25,000 pesos ngayon 2023, even sa next year, 2024.
I think ang pinaka-perfect na RAM na sa ganitong presyo is 12GB na po. Dahil entry-level smartphone nagkakaroon na ng 8GB, even mid-range. Kaya kailangan mag-step up na yung mga higher mid-range smartphones. Number 5 sa speaker. So, syempre, meron tong high-quality speaker. So, dual stereo speaker siya. Support po ng Dolby Atmos. Kaya pag manonood kayo dito and pag maglalaro, expect nyo na maka-experience kayo ng immersive sound. Number 6. Ito yung pinaka-magandang feature ng Samsung Galaxy A series, lalo na sa mid-range segment or sa higher mid-range segment tulad na ng A30 series, A50 series, and A70 series. Yung kanilang IP67 water and dust resistant. So yon, ulitin ko, bihira lang po natin makikita ang IP67 water and dust resistant sa mga higher entry level, sa mga higher mid-range smartphone. Usually kasi mga ka-J-Vlog, yung mga ganitong presyo na ibang brands, splash resistant lang sila. Ito kasi mas mataas yung kanyang IP rating o yung ingress protection niya, IP67. Alam niyo naman na merong matataas na ingress protection yung mga flagship, IP68, water and dust resistant. So, pwede ito masubmerge sa tubig dahil yung pinakita rin yan sa Awesome Fest. Pero may specific lang na depth and oras. Hindi siya pwedeng mababad kumbaga sa tubig ng sobrang tagal at sobrang lalim. At ang pinakala sa design, so yun nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito yung nagustuhan ko or na-excite ako sa Samsung Galaxy A54 dahil complete redesign na siya compare sa kanyang predecessor. Dahil yun nga, glass na po ang back cover niya. Kinapi niya na rin yung Samsung Galaxy S series. And of course, yung camera module ay complete redesign na rin compared dun sa Samsung Galaxy A53. So, mas nagmukhang premium pa po ang Samsung Galaxy A54. So, ilang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Samsung Galaxy A54. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili netong smartphone na to. So, next naman pag-usapan natin nga yung design and yung build quality ni Samsung Galaxy A54. So, maganda nga dito mga ka-J-Vlog, glass na po ang material dito sa A54. So, bagong-bago yan compare doon sa kanyang predecessor, which is merong plastic back. So, okay na improvement niya sa A54 kasi yon nagiging kamukha niya na nga yung Samsung Galaxy S series or yung flagship series ni Samsung. And yun, pati yung camera module nag-iba rin, complete redesign din compare sa kanyang predecessor. And maganda yung overall build quality ng Samsung Galaxy A54 for me. Nagustuhan ko siya, lalo na nga itong glass back cover niya. So, yung frame niya, ayan. So, hindi siya slim mga ka-J-Vlog ha. Pero yung frame niya, matte finish siya. Tapos, dito sa right side is yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the microphone and SIM card slot. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba, meron tayo ditong dalawang microphone, USB Type-C port, and speaker grill. So, yung speaker nito ay dual stereo speakers, mga J-Vlog. And ang maganda sa Samsung Galaxy A54 is meron siyang punch hole display. And maliit lang po yung punch hole niya. Samsung Galaxy A54 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is meron 50 megapixels, f1.8 aperture, meron siyang 12 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, and a 5 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng 4K video recording. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 32 megapixels, f2.2 aperture at capable din ng 4K video recording ang kanyang front camera. So, video sample rear camera of the Samsung Galaxy A54. So, pinakamax resolution niya is 4K resolution up to 30 frames per second. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. Ayan. Ang ganda ng ulap po. So, malapit na mag-sunset. Pero okay pa rin. All goods pa rin yung quality ng A54 5G. Ang maganda dito, pwede natin i-switch to sa front cam. Ayan, so front cam, same resolution,
Full HD 1080p at 60 frames per second. Ang maganda dito sa A54 is napakali na po ng front cam niya. So maganda dito pag nagvi-video kayo or nagvo-vlog, ayan, hindi na kayo mahirapan pause, stop yung video para mag-switch sa front to rear. So pwede nyo na yan gawin agad sa camera nang hindi ini-stop yung video. So rear cam, front cam, okay. Sa screen naman, si Samsung Galaxy A54 ay meron 6.4 inches Super AMOLED display na mayroong resolution na Full HD+, 1080 by 2340 pixels na mayroong 403 pixels per inch. Meron siyang support niya 120 screen refresh rate and naka-punch hole display siya. Sa OS naman out of the box, Android 13 siya with One UI version 5.1. Sa chipset, meron siyang Samsung Exynos 1380. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz. Eh sa GPU, meron siyang Mali G68 MP5. Meron nga siyang 8GB of RAM and 256GB na internal storage. And ang maganda dito, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Dual stereo speaker siya, powered ng Dolby Atmos. Dalawa ang kanyang biometric, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay in-display na. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery with 25W fast charging. So next naman, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A54. So nandito tayo ngayon sa photo mode. So sa rear muna tayo. Ayan, meron tayong mga icons sa taas. Sulad na lang ng settings, flash, timer, aspect ratio, motion, and yung kanyang filters. Tapos ito yung kanyang 0.5 or the ultra wide camera. Meron tayong zoom na hanggang 2 times and 10 times digital zoom po tayo. Sa portrait naman, dito po nagaganap yung background blur. Ayan. Meron din siyang fun mode. Okay. Sa video naman, ang maganda dito sa A54 is meron siyang super steady mode. So kahit na shaky yung kamay nyo, magiging stable pa rin ang inyong video. Ang pinaka-max resolution niya is 4K resolution up to 30 frames per second. Sa more, marami tayong ganap. Meron tayong Pro Mode, Pro Video, Single Take, Night Mode for low light shot, Food Mode, Panorama, Macro Lens, Super Slow-Mo, Slow Motion, and Hyper Lapse. Pagdating naman po sa front camera, ayan, hello, what's up? Same rin lang naman po ng settings. So sa settings, ito rin natin ma-activate yung kanyang watermark. Ayan. So, yung watermark, yan yung may phone model sa baba ng ating mga photos. So, meron din siyang wide mode sa front camera, pero hindi naman ganun kalaki yung difference. Portrait mode for front camera, and very important yan, of course. Sa video, ang maganda rin dito dahil yung front camera niya ay kaya rin mag-shoot ng 4K video recording. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Samsung Galaxy A54. Speaker test naman tayo dito sa Samsung Galaxy A54. So, gagamitin natin yung sound level meter, and syempre, dito tayo manonood sa aking isang channel, which is yung Jo Malonzo. Legend na si ating hen, na parang every month level up ka. Taas-taas ng content. Tax naman. Mayaman nato si CM. So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, nandito tayo ngayon sa ZMB Cellphone and Accessories Stall XD8. And ngayon, gusto ko i-update kayo sa mga stock. So ito yung na-measure ng ating sound level meter. Napakataas, 96 decibels. So yes, dahil salamat yan of course sa kanyang dual stereo speakers, tapos powered pa ng Dolby Atmos. Napakaganda rin po ng overall bass quality ng Samsung Galaxy A54. Kaya kung i-rate ko po ang speaker nito sa kanyang price segment, 1 ang lowest and highest, ang score ko dito nasa perfect 10. So boot up test tayo dito sa Samsung Galaxy A54. Tingnan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So, nag-open siya ng 29.50 seconds. So, yun mga ka-J-Vlog, yung full review natin dito sa Samsung Galaxy A54. Siyempre, sobra akong nagustuhan itong smartphone na to. Isa akong fan talaga ng A-series si Samsung. Tulad na lang dun sa Samsung Galaxy A51 na sobra akong nagustuhan yung complete redesign din yun sa Samsung Galaxy A50 series eh. So, yon yung A51, ang ganda nung pagka-design nun, kaya sobrang nagustuhan ko yun, lalo ni Awesome Blue nila. And syempre dito sa A54, complete revamp na naman, kaya nagustuhan ko rin itong Samsung Galaxy A54. So kung naghanap kayo ng pangmatagalang smartphone, maganda talaga i-consider ang mga Samsung Galaxy smartphones. Very tight talaga ang kanilang security dahil sa meron silang Samsung Knox, encrypted po ang Samsung Knox. And syempre support nitong smartphone na to ang matagal na system update. Tapos yun nga,
Meron siyang big feature na water and dust resistant. Kaya kung interesado kayo dito sa Samsung Galaxy A54, huwag na kayo magdalawang isip pa mga J-Vlog. Ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description.